Oy, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. We are back here at the Cycle Mart Kimco 10 Up Caloocan mga kamots para i-review itong re-request nyo mga kamots na i-review natin itong pinakabagong Kimco Dink R150. So, sabi ni Kimco Cycle Mart is mga 3rd week of May or katapusan ng May darating yung pinakabagong Dink S150. So, huwag kayong mag-alala mga kamots dahil ilalabas din natin yan sa ating YouTube channel as you requested. So, for the meantime mga kamots, ito muna ang unahin natin, itong pinakabagong Kimco Dink R150 na dinisplay din, dinaos na Makina Moto Show last April. Ano-ano nga ba meron? And then isa nga ba ito sa mga dapat yung pagpilian pagdating sa mga category ng Maxi Scoot na 150cc. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan mga kamots, simulan na natin. So the all new Kimco Dink R150. Kakaiba yung itsura niya. Kung titignan para siyang ibon na mayroong tuka. Meron tayo ditong napakalaking windshield mga kamots or visor na clear type. Ayan, so meron siyang 4 na bolts dyan. So meron tayong dalawang portion ng headlight dito. Ayan. So LED na nga po pala yan mga kamots, mga ilaw niya. From headlight, DRL, turn signals to taillight. Then ito naman yung daytime running light. So para patulis kasi yung itsura itong Kimco Dink R mga kamots, no? So ito pala nire-review natin na kulay mga kamots is petroleum blue. So dito sa Kimco Cycle Mart 10 Up Caloocan mga kamots, meron silang mga iba't ibang kulay ng Dink R. So hindi lang itong nire-review natin. So ito pasadahan ko lang kayo. So as of May 2025 mga kamots, meron silang dalawang kulay na puti dito ng Dink R. And then meron nag-iisang kulay itim dito. Ayan, so Dink R din yan. And then meron pa sila dito mga kamots na sabi ni Kimco Cycle Mart, limited edition. Ayan, so wala na daw to sa planta mga kamos, pero sa mga dealer na lang yan makikita. Yung ganitong kulay mga kamos, and then meron siyang built-in na crash guard. Ayan. So limited edition lang daw to, sabi ni Ma'am Rosana ng Kimco Cycle Mart. Kaya never na kayong makakakita ng ganito mga kamos. Swerte nyo na lang makakita ng ganitong design. Army green ng kulay, tapos meron siyang built-in crash guard. Ayan. So sa ngayon mga kamos, ito yung mga stock ng Kimco Dink R ngayon ni Kimco Cycle Mart 10 Up Caloocan as of May 2025. Napakaganda ng fender niya. So medyo maiksilan dito sa unahan, and then pagdating sa likuran mga kamos, ayan, so medyo mahaba naman siya. So naka flower type tayo na malaking rotor disc dito, and then 4-pot caliper. So meron lang tayo nakalagay dito na 150. Ayan sa gilid. Dito mga kamos, meron siyang 3D emblem na nakalagay is Dink R. So, napakaganda ng lettering niya. Alright, so pagdating naman sa taillight niya, meron siyang parang red daytime running light dito. Ang disadvantage nga lang, nakahiwalay pa turn signals niya sa likuran, no? So iwasan nyo na nga lang talaga na mabali yan mga kamos, no? Mas maganda sana kung ginawa na ni Kimco, sinama na rin dito. Ayan, kumbaga naka-integrated na. Pero yan, nakahiwalay siya mga kamos, so iingatan nyo na lang na mabali. Napaka-futuristic din ng ng tail tire niya sa likuran. May mga ilang details tayo dyan. Meron siyang built-in plate light and then reflectorize sa likod. Ito naman yung CVT niya mga kamos, no? Na napakalaki rin. And then may nakalagay dyan na Kimco. Ayan. And then wala siyang kickstart. Ako na tayo sa sukat ng gulong mga kamos itong Kimco Dink R150. So sa harapan mga kamos, ito yung naka 120 by 70 by 13 inches. Ang ginamit naman ni Kimco na gulong para sa Dink R150 mga kamos ay Maxxis tire. Ayan. So, naka-Maxxis tire na po yan mga kamots sa mga kilalang brand pagdating sa mga gulong. Pagdating naman sa likuran niya mga kamots, ito yung naka 130 by 70 by 13. So pantay yung gulong niya, pantay yung sukat ng mags niya mga kamots, 13-13. And then medyo mas malapad lang dito ng kaunti dito sa likuran, 130, no? Meron tayong glossy black na paint finish na grab bar dito na maangas din ng itsura. So meron siyang butas dito, no? Ayan. Pero hindi po siya top box ready bracket mga kamos. Kumbaga parang grab bar lang talaga yan. So malapad din yung upuan niya mga kamos as you can see. Okay, so ito yung full face natin na Ryzen ZX550. So lalagyan natin siya dito mga kamos. So try natin kung kakasya. Ayan. So as you can see mga kamos, nasara natin yung underseat compartment o yung upuan ni Kimco Dink R150. Kung nilagay natin yung full face helmet natin. So ibig sabihin, kasya yung full face helmet dito mga kamos, no? And then Kapag naglagay kayo ng full face helmet dito, mga kamots, meron pa siyang free space dito
na pwede pa natin paglagyan ng mga ilang gamit, kapote, and then mga iba't ibang tools. So wala siyang gulay board, mga kamos, or footboard, kasi meron siyang separation or meron siyang divider dito sa gitna. Ayan. Pero pagdating sa footboard, mga kamos, extendable siya hanggang doon, no? So pwede kang mag-extend ng paa mo ron, and then pwede naman dito. So mahaba yung ano niya, kung tapakan niya, mga kamos, no? Nakilis na nga pala itong Kymco DINK-R 150, mga kamos, no? So nandiyan na rin yung seat opener, mga kamos, and then yung fuel tank opener. Fuel tank niya, mga kamos, dito siya nakapwesto sa left side ng part na to, mga kamos, no? So ang fuel tank capacity ng Kymco DINK-R 150, mga kamos, ayon kay Kymco ay 10.7 liters. So medyo malaki-laki yung fuel tank capacity niya. And ayon kay Kymco rin, mga kamos, ang fuel consumption ng pinakabagong Kymco DINK-R 150, mga kamos, 35 to 45 kilometers per liter. So pagdating naman dito sa right side, meron siyang side pocket dito, mga kamos. Wow! Ayan, so pwede kayo maglagay ng cellphone dyan, pero wag nyo lang iiwanan, mga kamos, no? And then maliliit na bagay, motorcycle gloves, barya, so pwede siya dyan, mga kamos. Nandito nakapwesto yung power socket ni Kymco DINK-R, mga kamos, no? Ayan, so para dito sa gitna ng manibela, iaangat mo lang yan, and then nandito na yung pinaka power socket niya, mga kamos, no? Naka USB ready na rin. Ayan. So convenient din, mga kamos, para in case na gamitin natin ito sa long rides, itong DINK-R 150, hindi tayo mangangamba na baka malobat yung mga cellphone natin. Ayan, so meron din siyang power socket na naka USB ready na rin. Sa mga buttons and switches niya, mga kamos, sa left side, meron tayong passing light, of course, na kulay dilaw pa rin yung switch. And then TCS activation switch. Ayan, so naka TCS na nga pala itong si Kymco DINK-R 150. And then high beam, low beam, turn signals, left and right switch, and then horn. Right side, mga kamos, meron siyang kill switch dito, ito yung kulay pula. And then electric push starter, mga kamos, no? Ganda din yung handle grip niya, malaki din yung bar end niya na naka matte black paint finish, alloy type din, mga kamos. And then pagdating sa brake lever niya, mga kamos, ito pakita ko sa inyo. So naka silver chrome na brake lever tayo rito. And then adjustable siya, mga kamos. So makikita nyo itong bilog na to. Meron siya mga number 1, 2, 3, 4. Ayan, so pwede siyang i-adjust, mga kamos, depende sa preference ng kamay nyo. Ayan, so adjustable po siya. Left and right po yan, mga kamos, adjustable. Ayan. Alright, so yan po yung pinaka-option appearance, mga kamos, itong pinakabagong Kymco DINK-R 150 coming from Kymco Motorcycles. Alamin naman natin ang iba pang engine specs at features nitong maxi scoot nito coming from Kymco. The all-new Kymco DINK-R has a 149.8cc engine displacement, 4-stroke single-cylinder naka-single overhead cam with 4 valves. Meron itong taglay na max power na 15 horsepower at 8,500 RPM habang kanyang max torque ay 13.2 Nm at 6,500 RPM. Pagdating sa kanyang fuel system, ito po ay naka-fuel injected habang kanyang cooling system, ito po ay naka-liquid cooled. As for the starting system, ito po ay gumagamit ng electric push starter. When it comes sa kanyang driving system, naka-continuous variable transmission ito or CVT. Para sa kanyang suspension, sa harapan ito po ay gumagamit ng telescopic fork, habang sa likuran naman equipped naman ito ng dual shock absorber. Para naman sa kanyang braking system, parehas po itong equipped ng hydraulic disc harap at likuran na ayon kay Kymco Motorcycles equipped na rin ng parehong dual channel ABS. At ayon pa kay Kymco, equipped na rin itong bagong Kymco DINK-R 150 ng TCS or traction control system na talaga naman mapapakinabangan natin sa mga malulubak na kalsada na meron dito sa Pilipinas. Para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 1,957mm, overall width na 787mm at overall height na 1,297mm. At meron naman itong seat height na 783mm habang ang kanyang ground clearance ay 135mm. At ang kabuuang bigat naman ng motor na ito, mga kamos, ay 148 kg. At yan na nga ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong Kymco DINK-R 150. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa Kymco Cycle Mart 10 Ave, Caloocan. Alright, so dako na tayo sa cash price at installment price nitong pinakabagong Kymco DINK-R 150 coming from Kymco Motorcycles. So magkano nga ba ito, mga kamos, dito sa Kymco Cycle Mart 10 Ave, Caloocan? So pagdating sa cash price niya, so ito yung nagkakahalaga ng 148,900 pesos. All in na rin po yan, mga kamos, kasama na doon yung LTO registration at yung insurance. Available na rin naman daw to
for installment, sabi ni Kinko Cycle Mart. So magda-down nga lang kayo dito ng 22,400 pesos. Ayan, so all in na po yan mga kamos, kasama na yung insurance tsaka yung LTO registration. And then pagdating sa monthly amortization mga kamos, pagdating sa 12 months, 14,931 pesos. 18 months mga kamos, 11,034 pesos. And then 24 months mga kamos, 8,968 pesos. 30 months or dalawat kalahating taon mga kamos, 7,845 pesos. And then 36 months mga kamos, or tatlong taon, 7,082 pesos. Yan po yung cash price at installment price nitong pinakabagong Kinko Ding-R 150 coming from Kinko Motorcycles. So kung nagustuhan nyo itong video na ito mga kamos, at kung nagustuhan nyo itong pinakabagong Kinko Ding-R 150 mga kamos, so message na lang kayo sa Facebook page ni Cycle Mart para mag-inquire. So marami akong pinakita sa inyo kanina mga kulay na available as of May 2025. So gusto ko magpasalamat muli kay Ma'am Rosana Mamos at kay Sir Val na nag-assist sa atin kanina Mamos para i-review itong pinakabagong Kinko Ding-R 150. I-follow nyo na rin ang ating Facebook page Mamos para naman lagi kayong updated sa mga motorcycle reviews na nilalabas natin sa ating YouTube channel. So muli maraming salamat sa inyo Mamos. Stay safe, ride safe always.